Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako'y tanging handog lamang. Di ko ninais na ako'y isilang, ngunit salamat dahil may buhay. Ligaya ko na ako'y isilang, pagkat ako ay mayroong dangal. Sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang tao. Diyos ang pinagmulan. Kung di ako umibig, kung di ko man bigyang halaga ang buhay kong handog, ang buhay ko'y hiram sa Diyos. Kung di ako nagmamahal, sino ako? Ang misa nito ay inaalay muli natin kay Tatay bilang pang-anim na misa para sa Novena Mass. At ngayon din ay ang funeral ng aking tatay sa amin sa baryo ng Barahan, Santa Cruz, Occidental Mindoro. At makikita kami mamaya pagkatapos ng misa nito sa kanyang funeral Mass. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya natin para ng Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumayin lahat. At sumayo rin. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, tayong lahat ay haharap sa ating Panginoon sa katapusan ng ating buhay. At dahil siya ang simula, siya rin ang katapusan ng ating buhay. Sa maraming pagkakataon sa ating buhay na tayo hindi naghanda sa kamatayang ito, sa pagharap natin sa ating Panginoon, humingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Ako'y nagkukumpisal sa Diyos na makapangyarihan at sa inyo mga kapatid, sapagkat diba akong nagkasala sa isip, sa wika at sa gawa, at sa aking pagkukulang, dahil sa aking sala, sa aking pinakamaraming sala. Kaya sinasamo ko kay Santa Maria laging ganyan, sa lahat ng mga anghel at mga santo, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa ating Panginoon Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maawain at mapagpatawad kailanman. Kami nananalangin para kay Tatay Otorio na iyong tinawag upang iyong makapiling. Pakundangan sa kanyang pag-asa at pananampalataya
Maihatid nawa siya sa kanyang tunay na bayan at magkamit ng ligayang walang hanggan. Sa pamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, pagpasawalang hanggan. Amen. Pakinig tayo sa mga pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid, at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Dito natin nalalaman ang pag-ibig. Iniaalay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya't dapat din nating ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. Kapag nakita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagkaitan niya ito ng tulong, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sabik namin hinihintay na tugunin yaring dasal. Sabik namin hinihintay at tugunin yaring dasal. Sa gitna ng pag-iirap, tinawag ko'y Panginoon. Kaya poon ako'y dinggin, pagkat ako'y tumatakboy. Dinggin mo ang pagtawag ko'y paghingi ng iyong tulong. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami, upang sa iyo ay matakot. Sabik namin hinihintay at tugunin yaring dasal. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Sabik namin hinihintay at tugunin yaring dasal. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nahandang sa sino man ay tumubos. Ililigtas ang Israel, yung kanyang mga hinirang, ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Sabik namin hinihintay at tugunin yaring dasal. Hallelujah, Hallelujah. Sa langit ang ating bayan, pagtawag ni Kristo banal, na siyang ating hinihintay. Hallelujah. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagbasa ng banal na balita ayon kay San Lucas. Walhati sa iyo, O Panginoon. Nang magtatanghaling tapat na hanggang sa ikatatlo ng hapon, nagdilim sa buong lupain. Nawala ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa iyong mga kamay, inihahabilin ko ang aking kaluluwa. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. May isang lalaki roon na ang pangalan ay Jose. Siya ay taga-Arimathea, isang bayan sa Judea. Mabuti at matuwid ang taong ito, at isa siya sa mga naghihintay sa karya ng Diyos. Nagpunta siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Ibinaba niya ang bangkay, binalot sa telang lino, at inilagay sa isang libingan na inuka sa bato
na hindi pa napaglilibingan. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Uwi na. Ito ang huling pananalita na napakinggan ko kay tatay. Matagal siyang hindi nagsasalita. Kung kinakausap mo, ang sagot lamang niya ay yung pagtango ng kanyang ulo bilang sagot na oo, o kaya pag-iling niya ng pagsasabi ng hindi. Pero ilang araw bago siya mamatay, ay nakapagsalita siya sa akin nang tinatanong ko, Tatay, ano ang gusto ninyo? At ang sagot niya, uuwi na. Nagtaka ko bakit siya nakapagsalita. Nang siya magkasakit, mga ilang taon siya sa Maynila. Dahil mahirap kung nasa Mindoro, kung magkakaroon ng emergency, lalong-lalo na kung may bagyo at walang barko, napakahirap dalhin sa Maynila si tatay sa mabilisang paraan. Kaya't siya ay tumira sa Maynila. Naroon yung mga carers niya at ako'y nagpapasalamat sa kanila sa pag-alaga nila sa kay tatay. Naroon yung aking mga kapatid at malimit ay patuloy silang naroon at binibigyan ng support si tatay. Uuwi lamang si tatay pag ako ay umuuwi sa Pilipinas bilang bakasyon ko. Pinipilit ko na maiuwi si tatay kahit man lamang kasabay ko sa aking bakasyon sa aming bahay, sa aming tahanan sa Mindoro. Mahirap para sa kanya mag-travel. Kaya nakikiusap ako, humingi ako ng tulong sa Kapitolyo, nanghiram ako ng ambulansya para kunin si tatay sa Maynila, dalhin sa amin, at pagkatapos na muli ay ibabalik sa Maynila pag ako ay pabalik na sa Maynila. Ako'y nagpapasalamat sa mga tao sa Kapitolyo na pinaunlakan nila ang pakiusap ko para ibigay ito ng ilang ulit para sa amin. Kaya every time na gusto nilang maging maligaya si tatay, sasabihin lang nila, uwi na tayo sa Mindoro o sa Barahan. Si tatay, ang kanyang mukha ay magkakaroon ng buhay. At dito nga gusto niyang umuwi. Yung sinasabi niyang uwi na hindi ko malaman ako ba ang uwi o siya ang uuwi. Pero alam ko dalawa kaming uuwi kung ako ay uuwi. Yun nga lamang sinabi ko sa kanya nang sabihin niya na last time, Tay, hindi ako makakauwi dahil sa pandemic ngayon, walang biyahe, walang eroplano. At makikita mo ang mukha ni tatay, very peaceful, tinatanggap niya ang paliwanag. Minamahal ko mga kapatid, yung pagsasabi ng uuwi na ay maaaring pag-uwi sa amin sa Mindoro sa kanyang tahanan. At ngayong araw na ito sa araw ng kanyang libing, ang sinasabi niyang pag-uwi ay pag-uwi patungo doon sa ating Ama sa kalangitan. Napakaganda ng banal na ebanghelyo ngayon na sinasabi ng ating Panginoon, Ama ko, sa iyong mga kamay, inihahabiling ko ang aking kaluluwa. Parang pagsasabi ni tatay, uuwi na ako, inihahabiling ko sa iyo ang aking kaluluwa. Sa pagsasabi ng ating Panginoon, ng Ama ko, inihahabiling ko sa iyo ang aking kaluluwa, ay parang sinasabi rin niya, tapos na ang misyong ibinigay mo sa akin. Yung misyon dahil tanda ng pagmahal ko sa iyo, tinupad ko ang lahat. Lahat ay ginawa ko ayon sa iyong kalooban, aking Ama.
At dahil dito natapos na, ako ay babalik sa iyo, ako ay uuwi sa iyo. Sa iyong mga kamay, inihahabilin ko ang aking kaluluwa. Naroon ang ligaya ng ating Panginoon sa kabila ng kasiyang nakapako sa krus. Subalit kung titignan natin, sa kabila ng ligayang yun ang pagsabi sa kanyang ama na ako ay uuwi sa iyo, naroon pa rin alam natin ang sakit sa kanyang kaluban. Sakit sa kanyang kaluban sapagkat ang kanyang mga kaibigan pasimula sa linggong ito ay unti-unting lumalayo sa kanya sapagkat hindi siya maunawahan. Nang siya ay pinaparusahan, yung matatalit niya mga kaibigan, mga alagad, ay umalis sa kanya. At masasabi natin, iyon ang pinakamasakit na nangyari sa buhay ng ating Panginoon. Na nagkakaroon ako ng reflection sa gospel na ito, nakita ko doon na mas mapalad si tatay sa ating Panginoong Jesucristo. Mas mapalad sa tatay sapagkat ang pag-uwi niya sa kanyang ama ay wala siyang hinanakit, punong-puno ng pagmamahal. Sapagkat katulad ng ating Panginoon, nagampanan niya ang lahat na ibinigay sa kanya. Actually nga pinapadala sa akin yung mga plaque, yung mga appreciation kay tatay. At doon ay sinasabi noong March 19, 2009, sa foundation ng Municipality ng Santa Cruz Occidental, Mindoro, ay binigyan si tatay ng isang award, Outstanding Parent of Santa Cruz. Siya ang napili sapagkat nakita nila kung paano siya nagbigay ng halimbawa. Nakita niya kung paano nila binuo ang aming pamilya. At ito ay binigay sa kanya bilang pagtanaw ng ginawa ni tatay. At masasabi niya sa kanyang pag-uwi sa ating Panginoon, sa kanyang Ama, ang ating Panginoon sa langit, Ama, natupad ko ang aking tungkulin. Isa pang appreciation na binigay ng pamayanan ng simbahan ng Santa Cruz, na nagsasabi dito, naglingkod si tatay with that dedication, yung buong sarili ay binigay niya. Exemplary leadership sa parokya at buong simbahan ng Santa Cruz. Ano pa ang i-report ni tatay? Lahat ay napagtagumpayan niya. Sa kanyang buhay, pamilya, pamayanan, sa municipality, ang lahat ay ito ang patunay na katulad ng sinasabi ng ating Panginoon, nagampanan ko ang aking tungkulin. Tinupad ko ang misyon mo. At ako'y naririto't bumabalik sa iyo. Uuwi sa iyo. Sa iyong mga kamay, inihabilin ko ang aking kaluluwa. Minamahal ko mga kapatid, sa ating lahat ay iniiwan sa atin. Sana yung pagbalik natin sa ating Panginoon sa katapusan ng ating buhay, sa ating pag-uwi sa ating Ama. Sana wala tayong regrets na hindi natin natupad ang dapat natin gawin. Sana ay walang kalungkutan sapagkat walang naging nanakit, wala tayong iniwang mga kaaway, wala tayong mga pangarap na hindi ginawa, kundi lahat ay napagtagumpayan natin. Sinasabi natin ng ating Panginoon ngayon, sa iyong mga kamay, inihabilin ko ang aking kaluluwa. Katulad ni tatay, ganun din ang sinasabi niya, uuwi na sa iyong mga kamay, inihabilin ko ang aking kaluluwa. Panalangin ng bayan. Manalangin tayo sa Ama, ang Diyos ng mga buhay, para kay Tatay Honorio at sa lahat ng mga yumao. Sagutin natin ang bawat kahilingan. Panginoon ng buhay, pakinggan mo kami. Panginoon ng buhay, pakinggan mo kami.
upang isaalang-alang ng Diyos na hindi lamang ang mga kasalanan ni Tatay Honorio, dala ng kanyang kahinaan, kundi ng kanyang mga kabutihan at ang hangarin na katapatan sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, pakinggan mo kami. Upang ang yumaong si Tatay Honorio na tumanggap ng binhi ng pagkabuhay, nang siya ay binyagan, ay pagkalooban ng palagi ang pakikipamuhay sa piling ng mga banal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, pakinggan mo kami. Upang ang mga mabuting halimbawa ng yumaong nating kapatid, kamag-anak, kaibigan, at tagapagtangkilik ay magpalakas ng loob natin sa pagtupad sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, pakinggan mo kami. Upang tagapin natin ang buhay at kamatayan bilang biyaya ng Diyos, bilang paghahandog sa kapwa, at bilang punla ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, pakinggan mo kami. Upang ang lahat ng mga yumao, mga biktima ng trahedya ng kalikasan at bunga ng kapabayaan ng tao, mga biktima ng pagmamalupit ng kapwa at digmaan, ay pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, pakinggan mo kami. Ama naming mapagmahal, ang kalooban mo sa amin ay kaganapan ng buhay. Ipagkaloob mo kay Tatay Honorio ang ligaya ng buhay na walang hanggan. Amen. Purihin ka pa ng Diyos ng lahat ng kinapal sapagkat siyang kabutihan ay tinanggap namin ang tinapay na inialay sa iyo na galing sa lupa at pinagpagulo ng tao upang maging tinapay na magdudulot sa amin ng buhay na walang hanggan. Purihin at ipagdangal ng Diyos magpakailanman. Purihin ka pa ng Diyos na lahat ng kinapal sapagkat siyang kabutihan ay tinanggap namin ang alak na inialay sa iyo na galing sa punong ubas at pinagpagulo ng tao upang magiinumin ang aming kaluluwa. Purihin at ipagdangal ng Diyos magpakailanman. Manalangin kayo mga kapatid, ito ay ating sakripisyo maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin naman, Panginoon, itong sakripisyo sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating ikagagaling at ang buo niyang iglesyang banal. Ama namin lumikha, sa aming pag-aaay ngayon para kay Tatay Honorio, idinadalangin namin na katulad ng pagtanggap mo ng pag-aalay ng buhay na iyong anak. Tanggapin mo rin ang buhay na alay ni Tatay upang matanggap niya ang pangako ng kaligtasan alang-alang kay Kristo aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Isipin ninyo at mahalin ang Diyos. Iniisip namin siya at minamahal. Pasalamatan natin ang Panginoon natin Diyos. Marapat at matuwid. Tunay ngang marapat at matuwid ang kupatakagalin na magpasalamat kami lagi sa iyo, Amang Banal, Diyos na makapangyarihan at walang hanggan, alang-alang kay Kristo aming Panginoon. Sa pamagitan niyan, na tumunglaw sa amin sa pag-asa ng malulhating muling pagkabuhay, upang ang mga namimighati sa pagsapit ng kamatayan ay maaliw sa buhay, sa pangako ng buhay na walang hanggan. Sa mga tapat sa iyo, Panginoon, ang buhay ay hindi nagwawakas, kundi nagbabago lamang. Pagkasira ng tirahang makalupa,
ay naghihintay ang tirahang makalangit sa kabila. Kaya kasama ng mga anghel sa kalangitan, ay pinagbubunyi namin walang humpay ang iyong kalwalhatian. Santo, Santo, Santo ang Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Husana sa kaitaasan, pinagpala ang naparilito sa ngalan ng Panginoon. Husana sa kaitaasan. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal, at sa'yo nagmumulang lahat ng kabanalan. Bastusan mo sana mga kaloob na ito sa pamagitan ng iyong Espiritu, upang sa aming kapapanuto ay maging katawan at dugo ni Jesucristo aming Panginoon. Bago siya pahirapan at magpakasakit, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Hinati niyo at ibinigay sa kanyang mga alagad na ang bika. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Kaya hindi naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo at ibinigay yun sa kanyang mga alagad na ang bika. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan. Na sa inyo sa lahat ay bubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-ala-ala sa akin. Ipagdangal natin ang sakramento ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Kaya sa paggunita sa kamatayan at muling pagkabuhay na iyong anak, inaalay namin sa iyo, Ama, ang tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagbibigay ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabangin sila sa amo namin na kami makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Alalahanin mo, Panginoon, ay iyong simbahan sa buong daigdig, kasama Santo Papa si Francisco, ang aming Arsobispo si Anthony, at lahat ng mga pari. Gawin mong ganap ang iyong simbahan sa buklod ng pag-ibig. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, at umasa muling mabubuhay at lahat ng mga yumao, lalong-lalo na si Tatay Honorio. Tanggapin mo sana sila sa malulhati mong harapan. Maawa ka sa aming lahat. Gawin mo kaming marapat na pumasok sa buhay na walang hanggan, kasama ni Maria, Ina ng Diyos, kasama ng mga apostol at lahat ng mga banal, na tumupad na iyong kalooban sa lahat ng panahon, upang magpuri sa iyo, alang-alang kay Jesucristo ang anak mo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos namang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at pinagdarangal, kaysa na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang pagtitiwala na tayong lahat ay tatanggapin ng ating Panginoon sa pagpasok sa Kanyang kaharian, dasalin natin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa mga tukso, at mo kami sa lahat ng masama. Piniling namin, Panginoon, na ligtas mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan sa aming kapanahunan,
upang sa tulong na iyong awa ay lagi kayong maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng ligali. Samantalang hinihintay namin ang masayang pagbabalik ni Jesucristo ang aming manunubos. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian, ang kapangyarihan at kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. O Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ipinagkakalog ko sa inyo ang aking kapayapaan. Pag-usanay sa alang-alang ang aking mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng iyong simbahan. Pagkalooban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kasisiyan ng iyong kalooban, nabubuhay ka tagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos, narito siya nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapalad tayong tatanggap sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo sa aking katawan. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ang aking kaluluwa. Puso ko'y binihag mo sa tamis ng pagsuyo. Tanggapin niya ring alay, ako'y iyo habang buhay. Anhin pa ang
Manalangin tayo. Aming mapagpalang Ama, ibinigay sa amin ng iyong anak na si Jesucristo ang sakramentong ito ng kanyang katawan at dugo upang maging baon at gabay namin patungo sa iyong kaharian. Nananalangin kami na ang aming Tatay Honorio na nakiisa sa piging na ito ay makarating sa tunay na pagsalo-salo sa iyong kaharian. Hiniling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Muli ako nagpapasalamat sa inyo sa pakikiisa ninyo sa aming pamilya sa pag-aalay na Novena-Mas na ito para sa kaluluwa ni Tatay. At sa kanya funeral ngayon, ihatid natin siya upang makapiling din ng aking ina sa isang libingan sa amin sa Barahan ng Santa Cruz, Occidental Mindoro. Marami pong salamat sa inyong lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumain tayo mapayapa, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Hindi kita malilimutan, hindi kita pababayaan. Nakaukit magpakailanman sa aking palad ang iyong pangalan. Malilimutan ba ng ina ang anak na galing sa kanya, sanggol sa kanyang sinapupunan? Paano niya matatalikdan? Ngunit kahit na malimutan ng ina ang anak niyang tangan, hindi kita malilimutan. Kailan may di pababayaan.